Ganito sana yung daan sa Manila, no? Yung talagang clear na clear lang, no? Ay, ang sarap sana noon. Grabe. Ganitong daan, lugar, bundok, dagat. Oh my God. Ang sarap tumira dito sa ganito. Good day ulit mga master! For today's episode, ating babaybayin ang daan ng Baler to Dinadjawan Road at Dinadjawan to Cordon Road. At syempre, atin din madadaanan ng Ampere Beach na matatagpuan dito sa Dipakulaw, Aurora. Isa rin ang lugar na ito na pinupuntahan ng mga rider katulad ko upang makapagpa-picture. At masisilayan din natin ang napakagandang white beach ng Dinadjawan, Aurora. Sulit! Wow! Ito talaga, tabing-tabi mo yung dagat, oh. Overshoot! Quirino, Dipon Mandela Quirino Road. Hanggang Dinadjawan na po yan. So, napakagandang lugar, napakagandang kalsada. Ang galing. Yun lang masasabi ko mga master. Alamin din natin dito kung gaano nakaganda ang daan sa part na ito ng Sierra Madre. Isa na namang nakakapanabik na episode mga master. So paano? Sama ka sa biyahe ko? Tara! Let's G! And time check po tayo, 9:50 AM ng umaga in July 28. Day 2 po tayo dito sa Aurora Province. Okay, so ngayon po, pupunta po tayo ngayon ng Dinadjawan. So dito sa Dinadjawan, marami rin po tayong makikitang mga sites katulad po ng White Beach at saka po yung Ampere Beach. So depende kung ano pa yung mga madadaanan natin dyan, hihintuan po natin. And then, after po natin ng Dinadjawan, aakyat na po tayo papunta ng Cordon. So, doon na po tayo dadaan, paikot, pa Nueva Vizcaya na po. Okay? So, mga master, let's go. And, samahan nyo ako sa ating day 2. Alright? So, Dipakulaw, 8 kilometers. So, ito pa yung unang-unang bayan na madadaanan natin dito, papunta po ng Dinadjawan. Dipakulaw po. So buti na lang mga master, no? Maganda yung kalangitan and wag naman sanang mabate at umulan mamaya. So panatilihin na natin ganyan, mas magandang magbiyahe ng ganyan. Nagkasapulan na mga master. So Aurora Sports Complex. Okay mga master, ang nagagastos na po natin sa gas is nasa 700 na. Since 300 dito nagpapultang tayo and 400 doon sa Bulacan, San Miguel, Bulacan. So, nasa 700 pesos na po yung gas natin mga master. Let's go, kain muna tayo. Tom goods na. Okay mga master, kain muna tayo. Time check 10:05. Hindi pa tayo nag-almusal. And after dito, didiretso po tayo ng Dinadjawan. Okay? Okay mga master, let's hit the road. Maraming buko oh. Mga coconut trees. Bagay, pag malapit talaga sa dagat, marami talaga mga coconut trees.
Ganito sana yung daan sa Manila, no? Yung talagang clear na clear lang, no? Ay, ang sarap sana noon. So, ang dadaanan po natin ito na susunod na bayan ay ang bayan ng Dipakulaw. Nakapunta na rin ako dito before nung bumiyaya kami papunta ng Kasiguran, mga master. Okay mga master, welcome to Dipakulaw. So ito pa yung pinakabayan nila. Yung pinakapalengke nila mga master nasa loob po. Diyan, papasok kayo. So tayo, dediretso na po tayo. So next is Dinajawan, 75 kilometers. Let's go! Dinalungan, kanan. So kanan tayo. Sundan lang natin tong National Road. Uy, inihaw. Ang ganda mo nagbabarbecue. Sarap naman kumain, daming ulam. Ano ba yan? Bakit ngayon pa kayo nagpakita? So ngayon, nakapagpa-full tank naman tayo. Kaya diretso na tayo ng Cordon. Kayang-kaya na to. I'm sorry, Quirino pala. Dinalungan, Kasiguran, Dilasag. Okay. Dinalungan pala 75. So yung Dinajawan, baka iba yun. Sige, pares kasi D tsaka N eh. Grabe. Ganitong daan, lugar, bundok, dagat. Oh my God. Ang sarap tumira dito sa ganito. Grabe oh. Tapos ang ganda ng daan, ang ganda ng kalsada. Grabe yung in-improve nitong Aurora. Before, hindi ganito. Nung dumaan kami noon. Siyempre, noon pa yun. So ito na yata yung sa Ampere Beach. So ito na yung tulay. Then andun na yung ano. Yun. Woo! Ayun na yung bato na yun. Sa likod niyan, meron pa isang bato yan. Wow, solid. Kain to muna tayo rin. Wow, solid. Grabe. Dito naman sa banda rito mga master, mga bato naman para siyang sa Batangas City, sa Lubo. Ganito rin kasi sa Lubo. Wow, eto na. I love Ampere. Ito ang Ampere Beach na matatagpuan sa bayan ng Dipakulaw, Aurora Province. Kilala ang site na ito lalo na sa mga rider na katulad ko at sa mga turistang galing ng Baler at dumidiretso sa White Sand Beach ng Dinajawan. Maraming nahinto sa lugar na ito upang makapagpa-picture at masilayan ang kamangha-manghang rock formations na makikita sa di kalayuan. Di katulad ng ibang beach, ang pampang dito ay hindi buhangin, kundi mga bato or parang mga pebbles na malalaki. Ang Ampere Beach ay makikita agad dahil along the coastal road lamang ito at madadaanan mo ito agad bago ka pumasok ng bayan ng Dipakulaw, Aurora. At syempre, ang importante sa lahat, libre, walang bayad, kaya pwede ka din bumaba at makapagpa-picture. Ampere Beach. Siyempre, mag-picture muna tayo doon sa nakalagay na I love Ampere. Grabe mga master oh. Wow. Solid. Tara, doon tayo banda. May kita dyan yung ano eh, yung parang stone. Ayun oh. Ito. Ito yung mga master. Yan. So sikat yung Ampere Beach sa view na to dahil sa rock formation na ito. Yan yung nakatore na yan. Solid. Ang lalim siguro na ito. Kasi yung alo niya hindi pang mababaw eh. Tara tayo banda din. Try nating magpalipad ng drone sa malilim na parte kasi sobra init. Let's go. Siyempre, dapat mag-picture tayo eh. Yo mga master, may pumunta sa atin dito, manghingi ng sticker. Ito, bibigyan natin. Shoutout muna kayo, sir. Sir, pangalan po?
Gerald po. Gerald, shoutout sa'yo. Sige, sir. Harold. Harold, shoutout sa'yo, sir. Bali, sir, ito yung sticker, no? Sakto, dalawa kayo, no? May nga po para sa kapatid ko. Dalawa na lang, sir. Nauubos na. Dalawa na lang. Nauubos sa baler, eh. Ito yun. Okay lang po. Naubos na, sir. Dalawa na natira. Di bali, sir. Sa susunod po. Sige, sir. Yan, sir. Bali, Under Moto, sir, ha? Meron yan tayo sa Facebook page saka sa YouTube. Apo. Okay, panoorin nyo, sir. Follow Then, na lang, sir. follow tsaka subscribe po. Tapos, after 2 weeks po, mapanood nyo yung video. Okay, sige, salamat. Salamat. Sige, salamat. So, yun, mga master, na may pumunta sa atin dito kanina yung dalawa, yung nakakolong-kolong. So, shoutout po sa inyo. Sumadya pa talaga sila dito. Then buti na lang para at least natulungan namin si kuya yung nasiraan ng motor kanina. Kaya pinagtulungan namin buhatin. Okay, so nagpapahinga lang tayo dito mga master dito sa may Ampere. Then Badsay na tayo. Alright. Whew. Okay mga master, let's go! Nandito po tayo ngayon sa Ampere. Woo! Solid! Overshoot! Hello! Magulat ako, wala ako sasalubong sa akin. Ay nako kuya. Magulat ako dun ah. Ginagawa mo. Smiyong Marimar. Ako po. Wow! Bundok, ang taas oh, nababalutan ng ulap. Woo! Wow, ang ganda ng ilog. Wow! Ganda ng ilog. And then, ito yung daan niya mga master dito. Ayun oh, doon. Ang ganda, may mga naliligo pa. Grabe, sarap dumaan sa ganito. Napaka-solid ng biyahe kung ganito yung mga dadaanan nyo. Tapos sa right side, napakagandang dagat. And sa left side, ng mga nagtatayog ang bundok. Yan ang mga madadaanan nyo dito mga master. Kaya pala maraming mga nagbi-big bike or small bikes, lahat nag-rides dito. Iikot sila. Nakakatuwa. Grabe, ang haba ng tulay. Ang haba ng tulay oh. Wow, ganda, ang haba ng tulay. Ayos ah. Grabe. Is ilog ulit. Alright, let's go. Barangay Dibutunan. Dibuntunan. Grabe haba ng tulay na yun, ano mga master. Tapos ang ganda rin nung nung beach dito, parang cove din siya. Nakapa letter C. Parang cove din. Solid. Kitang kita yung sea. Uy, madulas yan. Tumamaser oh, sobrang dulas yan. Uy, grabe. Kinain na yung kinain na yung lupa sa ilalim oh. Kaya ang gagawin nila, sisimentohin na yan. Parang lalagyan ng sementadong riprap. Uy, madudulas ang daan dito. Ito mga master, huwag kayong dadaan sa ganito. Sigurado madulas to. I mean, huwag nyong huwag kayong babanking. Ayun oh, grabe ano. Dulas to. Kaya dahan-dahan lang kapag dumadaan sa mga ganun mga master, kasi sigurado slide ng malala. Wow, ganda.
Nasa gitna na naman tayo ng Sierra Madre. Ay, hindi. Mamaya pa pala tayo sa gitna ng Sierra Madre. Gilid pa rin to. So, ito bagong gawa, bagong asfalto lang to. Yung daan na to. Wait lang, kami muna. Ride safe din sa inyo. Bulusok rin pala to. Ay, grabe, titibay nila kuya, oh. Grabe, lakas. Grabe. May solid, oh, asfaltado na talaga, oh. Ang ganda naman ito. Sapa. Parang irigasyon eh, no? Solid yung mga kalsada rito. Talagang pinagtuunan ng LGU yung mga kalsada nila. Napakaganda, napakagaling mga master. Pinagtuunan talaga ng LGU nila yung mga kalsada na to. Dahil ang ganda. Bihirang bihira ka makakakita ng kalsada na sira. Saludo po ako sa inyo, LGU ng Maria Aurora. Galing. Dahil dyan, syempre, mas dadami ang populasyon ng mga turista. Kasi very accessible na yung lugar. So palagay ko dahil doon, kaya binigyan pansin talaga ng LGU ng Maria Aurora ang mga daan nila rito. Grabe. Ganitong view ang dadaanan mo. Grabe, kahit isang beses ka lang dumaan dito mga master, talaga naman solid. Oh, grabe, oh. What a view! Woohoo! Nag-overflow to. Lalagyan ng bridge. Grabe, ang dami rin pala mga twisties dito. Pagliko mo, ililiko ka ulit agad. Ang ganda ng daan. Dati hindi ganito. May mga rough road pa noon. Lalo na kapag dating mo ng bundok, isang sasakyan lang ang pwedeng dumaan. Tapos pag magbubusinahan kayo noon kung sino mauna sa inyo tumawid. Ngayon grabe, ang ganda na, oh. Hairpin curve. Oh, di ba? Tarik din. Hanggang kasigura na kaya ito? Beach resort. Dito na yata yung mga white sand. Kasi ito ay dinadyawan na mga master. So, andito na po yung mga white sand beach resort. So, sisilipin natin. Alam ko noon, meron kaming pinuntahan dito na white sand siya. Tapos wala pang resort. Bumaba lang kami. Ito, white sand na to mga master. Bumaba lang kami noon eh. Ate, pwede magtanong? Yung po ba dito, mga white sand na po ito? Okay. Salamat po. Ayun. Okay po. Ito, mga white sand, ano na to, mga master. Solid. So, syempre, dun tayo sa walang bayad muna. Kasi, hindi naman tayo tutuloy eh. Papalipad lang tayong drone. So, dun tayo sa open area. Oops, ya. Dito pwede na ako magpalipad ng drone eh. Marami ng mga resort dito sa Dinadyawan. Lahat sila, syempre, white sand yan, mga yan. So, pwede kayong mag-book dito. And mamaya, tignan natin. Alam ko, buong coastal na yan. Puro white sand na yan eh. Ayun, oh, ganda ng buhangin dyan. Dati kasi noon, meron pa kaming napupuntahan dyan, yung hindi pa, wala pang, yung iba parang open lang sa public, ganoon. Okay mga master. So, dito, sa Dinadyawan mga master, halos lahat ng beaches nila dito is white sand. So, kung naghahanap po kayo ng white sand, pwede po kayong dumiretso rito. I guess mga nasa 50 kilometers lang siya from Baler. So yun, tatakbuhin nyo lang siya siguro mga isang oras at kalahati, ganon mga master, no? Depende sa pacing nyo.
Ayun, oh, ganda. Wow, may kastilyo. So, yun lang mga master, no? Ito ang Dinadjawan. Maganda rito kasi nagpunta na kami dito before eh. So, marami naman ng mga beaches dito na pwede nyo pagtanungan, pag-inquiran. So, lahat naman yan sila, nahahanap sila sa Facebook. So, wag lang sana tayong ulanan kasi mga master, napapansin ko dumidilim. Hey! Wow! Ito talaga, tabing-tabi mo yung dagat, oh. Ayan. So, ito mga master, white sand din siya. Yun nga lang, may mga bato. Pero ito, libre to. Walang bayad. Pero white sand siya, oh. Ganda. So, yung mga nangingisda yata doon. O naliligo. Parang malalim agad yan. So, ito na po ang Dinadjawan Public Market. So, kung gusto nyo mag-swimming mga master, syempre dito muna kayo, mamimili muna kayo ng mga pagkain nyo dito. Then, saka kayo babalik doon sa mga white sand beaches. Alright? Okay. Siguro, magbaon tayo ng tubig. Papunta doon, bili tayo ng tubig na malamig-lamig para meron tayong baon kasi mga 2 oras pa raw hanggang Cordon. Dito mga master, kakaliwa na tayo rito after ng gasolinahan daw, sabi ni kuya. So bibili muna tayo ng tubig. Okay mga master, so ito na yung papunta ng Quirino Province. So pagka kumaliwa tayo rito, Quirino Province, 56 kilometers. So mga 2 hours yan kasi twisties yan. Then dito naman pag diniretso nyo po, Kasiguran, Dilasag at saka Dinalungan. So kakaliwa na tayo dito mga master. Then sabay-sabay po natin tuklasin kung ano po yung itsura ng daan dito. Ayan, tatahakin natin mga master. Medyo malimlim doon. Tara, let's go! Woo! Here we go! So, time check tayo mga master, 12:27 PM and nakapasok na tayo dito sa papunta ng Quirino, no? From Dinadjawan to Cordon Road. Sabi sa Gmaps na 2 oras at mahigit natin itong biyabiyahin. And nagtanong din naman ako doon sa mga officer sa labas. Okay naman daw yung daan. So, tignan natin, sabay-sabay po natin tuklasin. Let's go! So sa mga hindi po nakakaalam, ito pong dinadaanan po natin is ito po ay nagsisilbing ruta rin po ng event na Boss Ironman. So ito po dinadaanan po nila lahat ng mga big bikers na mga sumasali sa Boss Ironman event. So dito po sila dumadaan. Sabi, ito na yung kinakatakot ko mga master, yung paulan. Patay sisilungan dito, mababasa yung mga gamit natin. Mag-ready tayo. Okay mga master, inabot tayo ng ulan kaya naghinto muna tayo dito. Then patse na tayo. Let's go. Woo! What abangin. Ay, di natin pala na-lock tong bag. Lock muna natin yung bag. Wait lang, wait lang. Wow! Why naman is that ganyan? Grabe, bangin oh. Let's go. Sana banda ron okay na at wala nang ulan. Kasi itong lugar na to, tingin ko prone din sa landslide to eh. So dito may mga bumibiyahe na mga minibus yata. Oo, minibus nga yata yon. Ang biyahe niya from Baguio to yan, Dinadjawan. O kaya Dipakulaw, ganun. May mga biyahe and vice versa.
Okay mga master, pangalawang beses tayo inabot ng ulan. Huminto na naman tayo. Kailangan natin makabili ng plastic siguro para sa aking bag, para kapag umulan man di na tayo hihinto and magkakapote na tayo. Nagtanggal na rin tayo ng gloves kasi kapag nababasa yung gloves mga master, mabaho yan eh. Wow, ang ganda oh. Look at that. Wow. Dito nyo lang makikita yan sa Sierra Madre at Cordillera. So Madela, 41 kilometers. Ito pala ang lugar na to mga master is Caloocan. Okay, Caloocan, Aurora. Then ito na po, paglampas ng tulay, ito na po yung pinaka boundary. And paglampas po natin dito is nasa Quirino province na po tayo mga master, no? So ito po yung ilog na naghahati sa Aurora province and Quirino province. So nandito na po tayo ngayon, Quirino province. So napakaganda na po ng daan. Grabe, para ka lang din dumadaan sa Baler. Sa yung yung daan sa Baler, yung daan ng Pantabangan. Mga riprap, mga riprap mo. Welcome travelers, Masonic District. Diba? Mga Mason. Whoopee! Fried chicken kayo pag di kayo tumabi. Wow, sana naman mag-blue para makapagpalipad tayo ng drone, no? Ayos yung kalangitan. Ba't kaya ito maayos? Pero yung Cannon Road, no, ilang beses nang ginagawa yon, no? Ito, halos bago lang to eh. Okay naman. Tapos yung bundok, parang umuusok, oh. Grabe. Another bridge. Ay, grabe. Ayun, lumiliwanag na doon. Dito na lang, paliwanagin mo na. Ang ganda siguro nitong mga daan na to sa dulo. Grabe, jungle na jungle, oh. Look at that, mga master. Ganda. Forest. Ay, mga master, nabot na naman tayo ng ulan. Pangatlong beses na. 25 kilometers pa bago mag-Mandela. Pahinga muna tayo. Lakas ng ulan. So yun mga master, mukhang di titila yung ulan. Puro ambon lang. Magkapote na. Kala ko titila pa. Kaya magpalipad ng drone, mukhang kaya na to. Sana ba akong parking? Para natin. Bahala na si Batman. Kasi yun, hindi alangan. Ang Cordon, Difun, Mandela, Aurora Road ay may haba na 109 kilometers at tumatagos ito sa bayan ng Cordon sa Isabela. Ang daan na ito ay sumasakop sa mga sumusunod na munisipalidad: ang Difun, Navarugis, Saguday, Aglipay, Mandela at Nagtipunan sa probinsya ng Quirino at dinulungan naman sa probinsya ng Aurora. Ito ang pinakamabilis at safe na daan mula Aurora Province patungong Isabela or vice versa.
Napakagandang daanan ang rutang ito dahil na din sa mga sceneries na makikita mo dito. Hindi ganong kataasan ng mga bundok kaya swabing-swabe lang ang takbuhan. Okay mga master, nakita nyo naman siguro yung ating drone shots dito. So ito po yung dito Dipon Quirino, Dipon Mandela Quirino Road hanggang Dinadjawan na po yan. So napakagandang lugar, napakagandang kalsada, ang galing. Yun lang masasabi ko mga master. Ang ganda ng kabundukan. Oh? Wow. Ganda. Dito mga master, hindi ganong kataasan yung dinadaanan ng bundok. Pero, maganda yung view kasi dumadaan ka talaga sa bundok. Ayun, ganon. Pero hindi siya ganong kataasan. Paunahin na natin. Matutulin. Okidoki. PCR. Santiago City, diretso, Cabarugis, tsaka Jones. Ganda ng tulay, bagong-bago. Oh. Tapos sa baba may mga palayan. Solid. Bagong-bago yung tulay. Kailan kaya ito inopen, no? I mean, kailan siya nagawa? Tapos, kailan siya inopen for public? Solid. Ang ganda ng sceneries dito. Ang luwag pa. Ganda talaga ng kabundukan. Tsaka yung amoy niya mga master, ibang-iba. Ibang-ibang amoy. Tsaka nakita ko kanina mga master, yung parang mga lokal dito, yung talagang lokal yung talagang naninirahan sa mga bundok parang mga Aita. Ganun. Nakita ko mga Aita. Kabowaan Elementary School. Oh, Mandela 8 na lang. Ito ay Kabowaan. Wow! Oh my God, ang ganda. Ang ganda. Pababa na tayo ng bulbundukin mga master. Nakakita ko ng mahabang tulay. Siguro dadaanan natin yon. Uy, ang ganda ng bundok na to. Wow! Ayun yung mahabang tulay. Dadaanan na siguro natin yan. Wow! So sana magpalipad ang drone kaso umaambon na naman. Ay. Dadaanan natin dito yung tulay. Maisan talaga Siguro pangunahing mga nila dito kinabubuhay. Yan, pagkatanim ng mais. Oh, dami Oh, maisan yung isang bundok maisan Wow.
Sa bundok yan, oh. Maisan. Oh, hanggang dito meron. Oh. Yan, oh. Pababa ng pababa. Ayun, oh, ang haba ng tulay na yun. Grabing haba. Pa palang hindi gawang daan, mga master. So, ito. Buti na lang naka dual sport tire tayo. Okay. So, meron pang part na hindi pala gawa, mga master. Dulas to. Pero kayang-kaya yan kasi naka dual sport naman tayo. Alright. Let's go. Ito na yung mahabang tulay. Hindi pa. Ayun pa isa. Yun yung mahaba. Wow! Nakakatawa, mga master, oh. May paliguan doon, oh. Ilog. Tapos may nagtayo ng tendo sa gitna. Ang galing. Oh, paliguan sila doon, oh. Anong lugar na to? Madela na siguro to. Pero di sa kabila. Wow, ano kayang pangalan ng ilog na yan, oh? Saya niya, no? Mga naka 4x4. Oh, may kotse pa na nakalusong doon sa ilog, oh. Tigas pala yun. Galing. Meron pang mga hindi gawang daan. Siguro mga 1% na lang to. Then after this, tapos na. Ayan, oh. Konting-konti na lang yan. May nagbibideo ka pa doon. Oh, may galing. May nagbibideo ka eh. Sa gitna ng ilog. Oh? Dilig na dilig dito, layo. Grabe. Konting-konti na lang naman yon, mga master. Nga ba talaga ng tulay na yun? Sana daanan natin. Ito, mga mais na, oh. May mga mais na. Wow, ito na. Lawak ng maisan na to. Oh. Lawak ng maisan na yan, oh. Wow. Boom. Tapos, ito na yung mahabang tulay. Ha. Ang lawak ng maisan. Haba nitong tulay na to. Oops. Saan luwang? 4 lanes. So, syempre, hindi natin kakaligtaan na magpalipad. Woo! Grabe, no? Lawak ng maisan, no? Daan sa gitna ng maisan, mga master. Let's go! May pinagkrusan. Time check tayo, mga master. 3:00 po ng hapon. Nandito na po tayo sa Madela. Another bridge na naman, mga master, oh. Sam's Espresso Coffee. Luwag. Ayos na ayos. So, Dian Gas. Okay, mga master, dito ko na po tatapusin ang ating episode dito sa Quirino Province, mga master. So, nakita po natin kung ano po yung daan, ano yung status ng daan from Dinadjawan hanggang Quirino Province dito. Ito naman from Quirino Province hanggang Cordon, sementado naman na nakapunta na ako. Yun lang dugtungan. So, yun, mga master. Maraming salamat po sa lahat ng sumuport at nanood hanggang huli, no? Sa ating mula umpisa, nagbiyahe tayo hanggang sa dito. Maraming po salamat. So, kung di pa po kayo naka-follow sa ating page, please subscribe, like,
share, and comment lang din po sa ating YouTube account. So, under Moto Travel Vlogs po, and parehas lang po yung name natin sa Facebook page at saka sa YouTube account. And shoutout po sa aking mga nakilala, mga nabigyan ng sticker, at sa mga bagong followers. Maraming salamat po sa inyo. Paalam, hanggang sa muli.